Full but fools. Punong-puno nga ang kamay mo, pero bakit wala doon si Jesus? Reflection from the Gospel of Mark chapter 6. And from Mark 6 verse 42 to 45, sinasabi doon na ang lahat ay nakakain at nabusog, at nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na tinapay at isda, nakapuno pa sila ng 12 kaing. May 5,000 lalaki ang kumain. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad. Sila ay pinauna niya sa Betsaida, sa kabilang ibayo ng lawa, habang pinapauwi naman niya ang mga tao. Welcome to Morning Mirror, your daily reflection. Kapatid, may isang detalye sa Mark 6 na madalas nating hindi napapansin. Pagkatapos pakainin ni Jesus ang 5,000 tao, sabi sa Bible, lahat sila ay nabusog. Everybody happy. Everybody satisfied. Successful ang event. Miracle happened. At hindi lang yon, may natira pa. Hindi konti. 12 basket. Punong-puno. At pagkatapos noon, may isang salitang ginamit si Mark. Immediately. Agad-agad. Sumakay sila ng bangka at humiwalay sila kay Jesus. Di ba may trauma pa sila sa unang bagyo sa nangyari sa Mark 4? Yes. Alam nga nilang delikado ang lawa. Alam nga nilang mahirap bumiyahe sa gabi. Pero bakit parang wala silang takot ngayon? Bakit parang kampante silang humiwalay kay Jesus? Dahil sa may hawak silang tigigisang basket ng mga natirang pagkain. At dito pumapasok ang pinakadelikadong bagay sa buhay natin. Hindi kahirapan, hindi problema, hindi kawalan, kundi abundance without dependence. And here is the reality. Kapag puno ang mga kamay natin, madalas feeling natin, kaya natin. Kapag marami tayong hawak, madalas feeling natin, secure na tayo. Kapag successful tayo, ang madalas na feelings natin, hindi na natin kailangan si Lord. At dahan-dahan, hindi natin namamalayan, pinapalitan na natin si Jesus. Kaya nga sobrang tumama sa akin itong tanong na ito. Ano kaya ang unang siniguradong ikarga ng mga disciples sa bangka? Syempre, yung basket, yung pagkain, yung blessings, yung provision. At minsan, ganun din tayo. Mas sinisecured natin ang karir. Mas sinisecured natin ang negosyo. Mas sinisecured natin ang bank account. Mas sinisecured natin ang reputation kaysa sa relasyon natin kay Lord. Pero nung dumating ang bagyo, and this time, mas malakas, mas matindi, mas personal, as in, the scripture says, the wind was against them. May season talagang ganyan, yung parang lahat against sa'yo. Lahat parang kinakalaban ka. Halos lahat ng nangyayari hindi pumapabor sa'yo. At sa pagkakataong yon, doon nila na-realize na yung 12 basket na pinagkakaingat-ingatan nila, yung 12 basket na pinuprotektahan nila, hindi rin pala yon ang makakapagligtas sa kanila. Yung hawak-hawak nilang akala nilang securities, hindi pala sapat. Yung mga bagay na akala nilang source of security, hindi pala source of peace. Kapatid, na-imagine nyo ba ang eksena ng mga disciples nung gabing yon? Sa kalagitnaan ng bagyo?
At dahil sa takot nilang lumubog at mamatay, malamang isa-isa nilang itinapon ang mga bagay na mabigat sa bangka. At yung 12 basket na punong-puno ng tinapay at isda, malamang yun ang mga una nilang pinakawalan at itinapon sa tubig. Bakit? Dahil kapag survival na ang usapan, biglang nagbabago ang priorities. Yung akala mong mahalaga, biglang hindi na pala mahalaga. Yes, kapatid. Ang lesson, darating talaga ang mga bagyo sa buhay natin. Hindi mo mapipigilan. Darating ang bagyo, hindi para sirain tayo, kundi para ipakita sa atin kung ano lang talaga ang dapat nating panghawakan. At noon ding mga oras na yon, may nakita sila. May taong naglalakad sa tubig. Natakot silang lahat. Akala nila multo. Pero si Jesus pala. Ganun din tayo minsan. Kapag sobrang hirap na, kapag sobrang sakit na, kapag sobrang dilim na, sa sobrang takot, minsan nandyan na si Jesus, pero hindi pa rin natin siya makilala. At nang makapasok si Jesus sa bangka, immediately, tumahimik ang hangin. Kapatid, napansin mo ba? Hindi yung basket ang nagpatahimik ng bagyo. Hindi yung pagkain, hindi yung abundance, hindi yung success, kundi yung presence ni Jesus. At ito ang pinakamasakit sa verse ng Mark 6. Mark 6 verse 52. For they had not understood about the loaves. Sapagkat hindi pa nila nauunawaan ang tungkol sa pagpapakain ng tinapay. Hindi pa ito abot ng kanilang isip. Ibig sabihin, nakita nila ang miracles, pero hindi nila naintindihan. Nakita nila ang blessings, pero hindi nila nakuha ang lesson. At minsan, tayo rin. Ganun din tayo. Nakakatanggap tayo ng mga blessings, pero nakakalimutan natin ng blesser. Nakukuha natin ng provision, pero nakakalimutan naman natin ng provider. Let us pray. Lord, maraming beses pong puno ang mga kamay namin, pero kulang ang puso namin. Maraming beses pong nahuhulog kami sa paniniwalang kaya na namin mag-isa. Patawad po. Turuan mo kaming huwag ipagpalit ang presence mo sa anumang blessings. At kapag dumating ang mga bagyo ng buhay, ipaalala mo sa amin na hindi kami ililigtas ng mga bagay na hawak namin. Ikaw lang. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, hindi lahat ng puno secured. Minsan, puno ang kamay mo, pero wala namang kapayapaan ang puso mo. Ang blessings ay regalo lang. At si Jesus ang talagang kailangan mo. Siya ang nagbibigay ng regalo. Kapatid, punong-puno nga ang kamay mo, pero bakit wala si Jesus doon? Kapag dumating ang bagyo, malalaman mo kung sino talaga ang dapat na panghawakan mo. Amen.